Habang ipinapahayag ng China ang matagal ng pananatili sa mga karagatang ito mula pa noong unang panahon, itinatanggi ito ng ibang mga bansa na nagpapalakas sa kahalagahan ng kasalukuyang legal na balangkas sa mga hangganan sa mga karagatan. Yung 'di ba? Yung pagdideklara ng UNCLOS, no, United Nation Convention on the Law of the Sea, yung pagdideklara ng 200 miles 200 nautical miles hanggang doon ang exclusive economic zone ng isang bansa, palagay ko patas sa lahat, 'di ba? No, hindi ko po kabisado kasi yung international law, pero yun lang binabasihan ko, yung exclusive economic zone. So yung karamihan ng mga isla na inaangkin ng China dito sa West Philippines nakapasok nga po sa ating exclusive economic zone. So basically, atin talaga siya. Ayon sa itinakda ng international law. Ngayon, etong China alam natin hindi nire-respeto yun. Ano nga daw, null and void. Okay? So hindi nila nire-respeto yun. Wala silang pakialam sa itinakda ng international law na isa sila sa mga pumirma. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Bagamat alam na natin ang ilan sa mga dahilan kung bakit pinipilit ng China na masakop ang buong o kabuuan ng South China Sea, marami pa rin sa atin na nagtatanong bakit nga ba tila ang lakas ng loob ng China na angkinin ng West Philippine Sea, considering the fact na alam nila na magre-retaliate ang Pilipinas at kapag nakakalaban nila ang Pilipinas, automatic makakalaban nila ang United States of America at baka hindi lamang yun. Baka ito'y mauwi nga sa World War III, kumbaga, mga utol. Pero yun na nga mga ating alamin, bakit malakas ang loob ng China na angkinin ng West Philippine Sea. Mula ito kay Wellbiz PH, pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video. Huwag na natin patagalin to. Game na, pakinggan na. Game na mga utol. Ganito na lang kalakas ang loob ng China na kunin ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Ano nga bang pinangahawakan ng China at ganito na lang ang pagnanais nito na makuha ang buong South China Sea? Yan ang ating aalamin, kaibigan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Maritime militarization. Sa ngayon, ang China ay nagpapakita ng kontrol sa ilang bahagi ng kanlurang dagat ng Pilipinas na sa labas ng kanilang Exclusive Economic Zone or EEZ sa pamamagitan ng pagpapalawak sa kanilang militar na presensya, pagtatayo ng mga infrastruktura at paglahok sa iba't ibang gawain sa mga isla at lugar sa rehiyon. Ang Pilipinas naman ay may limitadong kakayahan na ipatupad ang ating soberanyang karapatan, lalo na sa kakulangan ng mga kagamitang pangpangasiwaan at pagpapatupad ng batas sa karagatan. Number one reason. Sa ngayon, ang mga international na tensyon sa teritoryo ay naglalagay sa panganib sa karapatan ng Pilipinas, habang ang China ay patuloy ang pagpapalakas ng kanilang base militar upang mas mapalakas pa ang kanilang pag-angkin ng hindi naman sa kanila. Historical rights. Ito na. Ang China ay nag-aangkin ng kanilang mga historical na karapatan bilang batayan ng kanilang mga aksyon na sinasambit ang sinaunang kasaysayan bilang basehan ng kanilang mga territorial na pananaw. Ginagamit nila ang Nine Dash Line bilang pagsangguni para sa kanilang mga pangangailangan sa South China Sea na sumasaklaw sa malaking bahagi ng nabanggit na karagatan. And mga utol, yung claim kasi nila, di ba, yung 9 dash line na ginawa nilang 10 dash line, ito lamang kamakailan, mga utol, na sumasaklaw nga sa halos kabuuan ng South China Sea. At dahil nga ang kanilang historical claim, di umano, nung mga unang panahon pa, yung mga ninuno nila, ang mga nakadiskubre nito, ang nagsasettle dito sa mga lugar na ito. So parang basically, amin yan kasi kami unang nakakita dyan. Parang ganon ang gustong palabasin ng China kahit wala talaga silang ebidensya. Pero kung pag-uusapan nga, mga utol, yung naging usapin nga sa UNCLOS, so alam naman natin yan, UNCLOS ay nagtakda ng 200 nautical miles exclusive economic zone. Ang ibig po sabihin, para sa mga hindi nakakaalam lamang, simula sa shore, kunyari ito Pilipinas, sa shore natin 200 nautical miles. Parang ganon. Okay? So yun ang sakop ng isang bansa. Etong China, napakalayo na po niyan. 400 plus na yan, kung hindi ako nagkakamali. Yung layo ng mga inaangkin nilang mga teritoryo dito sa Spratly Islands. Let alone yung Scarborough Shoal. Ayan, mga utol. Ayan yung China. Isipin nyo, lahat yan kinukuha nila.
So wala talaga silang, kumbaga, matibay na ebidensya na magpapatunay na kanila talaga to. Binenta, nung nakaraan nga, di ba, naglabas sila ng statement na parang ibinigay na daw ng isa sa mga leaders natin ng yung Ayungin Shoal, parang gano'n, na tinatanong siya ng gobyerno ng Pilipinas, sino nagbigay, asan yung ebidensya na meron, at sabi ni President Bongbong Marcos, kung meron, kinakansila ko na yon. Okay? So malinaw na malinaw yung mahutol. Mga linaw na malinaw na delusional tong mga tsekwa na ito. Okay? Tuloy na muna natin. Kasamang mga lugar sa Exclusive Economic Zones or EEZ ng ibang mga bansa, kabilang ang Pilipinas. Gayunpaman, ang 9-dash line ay hindi kinikilala ng ibang regional na bansa o ng maraming pandaigdigang ahensya tulad ng Permanent Court of Arbitration or PCA. Kahit nagpapakita sila ng mga historical na dokumento tulad ng mga mapa o teksto upang palakasin ang kanilang pag-claim, mananatili pa rin na ang West Philippine Sea ay nasa jurisdiksyon ng Pilipinas. Totoo. Ang hindi pagkakasundo na ito ay nagdudulot ng tensyon at mga diskusyon hinggil sa pagiging bisa ng historical na karapatan ng China kumpara sa kasalukuyang pandaigdigang batas na namamahala sa teritorial na mga aligasyon. Habang ipinapahayag ng China ang matagal ng pananatili sa mga karagatang ito mula pa noong unang panahon, itinatanggi ito ng ibang mga bansa na nagpapalakas sa kahalagahan ng kasalukuyang legal na balangkas sa mga hangganan sa mga karagatan. Yung 'di ba? Yung pagdideklara ng UNCLOS, no, United Nation Convention on the Law of the Sea, yung pagdideklara ng 200 miles 200 nautical miles hanggang doon ng exclusive economic zone ng isang bansa, palagay ko patas sa lahat, 'di ba? So, hindi ko po kabisado kasi yung international law, pero yun lang binabasihan ko, yung exclusive economic zone. So yung karamihan ng mga isla na inaangkin ng China dito sa West Philippines ay nakapasok nga po sa ating exclusive economic zone. So basically, atin talaga siya. Ayon sa itinakda ng international law. Ngayon, etong China alam natin hindi nire-respeto yun. Ano nga daw, null and void. Okay? So hindi nila nire-respeto yun. Wala silang pakialam doon sa itinakda ng international law na isa sila sa mga pumirma. Yun ganun katindi, di ba? Basta ginigit nila yung tamang kanila. Yun lamang yun. Yun yung tapos ang palalabasin nila kaya may dispute o kaya may sigalot o kaya may issue dito sa West Philippine Sea o South China Sea ay dahil pinipilit daw natin angkinin yung mga teritoryo nila. Ganun yung pinalalabas nila. Tayo yung nangaangkin ng teritoryo. Ganon sila kalala, mga utol. So anong masasabi nyo dyan? Diba? So bakit nga ba malakas ang loob ng China ang kinan ng West Philippine Sea? Kahit wala silang evidences o legal rights man lang na may pakita o yung mga dokumento. Tayo po ay meron yung Murillo Velarde Map. Kung hindi natatanggalin na natin exclusive economic zone sa Murillo Velarde Map na ginuhit ng isang Espanyol noong 1734 bago tayo ibenta sa Amerika. Ang Pilipinas, nandun na yung Scarborough Shoal at ilang bahagi ng Spratly Islands. Okay? So tuloy na muna natin. So yun yung pinakamatibay nating ebidensya na nagpapatunay na yung mga isla na yan ay hindi lamang natin inaangkin. Bagkos atin talaga nung unang panahon pa. Okay? Tuloy na muna natin to. Kaalyadong bansa. Ang presensya ng mga kaalyado sa isang girian ay nagbibigay ng malaking bentahe, lalo na pagdating sa pananakot. Sa mga nagdaang taon, napalapit ng husto ang China at Russia sa isa't isa, lalo na sa usapin ng seguridad at ekonomiya. Nagtulungan sila sa Shanghai Cooperation Organization or SCO para sa mga proyektong pang-ekonomiya at pagsasanay sa militar. May mga pakikipagsundo rin ng China sa Pakistan at North Korea na parehong kilala sa kanilang lakas sa larangan ng militar sa buong mundo. Bagaman may paminsang hindi pagkakaintindihan ng China at North Korea, nananatili pa ring malakas at malaking tagapagbigay ng tulong at suporta ang China sa North Korea. Grabe, no? Pinaigting ng mga alyansang itong lakas ng China sa pandaigdigang entablado. Ang mga partnerships at kolaborasyon sa loob ng SCO, BRICS at iba pang bilateral na kasunduan ay nagpapalakas sa impluensya ng China sa aspeto ng ekonomiya at militar. Ang may estratehikong relasyon na tinatag ng China ay malaki ang ambag sa kanilang posisyon ng impluensya at kapangyarihan sa buong mundo. Sa Pilipinas, may ilang malalaking kumpanyang nag-aalok ng mga produkto mula sa China. Ang paglaki ng interes sa dayuhang mga produkto at serbisyo kumpara sa lokal ay naging isang epidemya sa bansa.
Particular na pinipili ang mga produktong telekomunikasyon, petrolyo, enerhiya at electronics para sa manufacturing at iba pang mga produktong galing China. Isama pa ang presensya at operasyon ng mga negosyo mula sa China sa Pilipinas ay malaking makakaapekto sa ekonomiya. Ito'y nagbibigay ng lakas sa kalabang bansa at nagpapalakas ng kanilang impluensyang politika. Subalit may mga nag-aalala dahil sa posibleng epekto nito sa seguridad ng bansa, lalo na sa gitna ng mga alitan sa teritoryo tulad ng sa West Philippine Sea. And mga utol, isa yan sa malaking factor ha. Ito yung business side, okay? Yung economics. Well anyway, isa yan sa pinakamalaking factor kung bakit hindi tuluyang matabla ng Pilipinas yung ties natin with China. Kasi napakalaki pong bahagi ang kanilang ginagampanan nitong China pagdating sa economics natin o sa sistemang yung global market, mga utol, dito na lamang sa Pilipinas. So napakaraming investments, maraming mga projects ang in between China and Pilipinas. So isa yan sa mabibigat na, kumbaga, kung didesisyonan na tuluyan ng Pilipinas, natablahin na, iba na ang pakikipag tie up natin with China, isa sa mga maaapektuhan yung ekonomiya ng Pilipinas. Pero dapat, pwede naman siguro natin gawin, hindi naman ako eksperto sa ekonomiya, pero pwede natin gawin siguro bago pa mangyari yun, makipagtulungan na tayo sa Europe, sa United States o sa iba pang bansa, mga kaalyado natin, yung tinatawag nga nila na like-minded countries, no? Yung mga kaibigan natin, doon na muna. Palagay ko yun yung hinuhubog ni President Bongbong Marcos sa kanyang mga pakikipag-bilateral meetings sa mga iba't ibang leaders. Nang sa ganon, baka dumating yung punto na bigla na lang mag-back out ito. Di ba nag-back out na itong China sa isang project natin? O hindi ako nagkakamali, Subway yata ito o yung train station, no? Itong may isang company o ilang company ng China na nag-back out doon sa project. Okay? So, malaki talagang impact yan sa ekonomiya natin kapag tuluyan na wala yung China. Pero pag mapapaghandaan natin, bakit hindi in the near future na tanggalin na natin ang tuluyan itong China sa sistema natin dito sa Pilipinas? Kung may mga kukulangan man, doon na lang sa mga kaalyado natin mga bansa tayo kukuha ng mga serbisyo o produkto. Okay mga utol? Yun, siguro pwede mangyari yun, pero hindi pa ngayon. Napakahabang proseso niyan. Ekonomiya ng bansa ang pinag-uusapan. Hindi bahay ha. Okay, tuloy na muna natin. Yun po yung isa sa factor kung bakit hindi natin tuluyang maputol ang ating ugnayan sa China. Okay? May mga pag-aalala rin tungkol sa posibleng kabayaran ng mga tulong at donasyong natanggap ng Pilipinas mula sa China. Yan pa. Ang ilan ay naghihinala na ito'y maaaring may kaakibat ng mga kondisyon tulad ng mas maluwag na patakaran sa importasyon ng mga produkto mula sa China o pagbabaliwala sa mga isyu kaugnay ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pwede rin. Ang ganitong mga aksyon at mga implikasyon sa ugnayan ng Pilipinas at China ay bumubuo ng mga pag-aalinlangan at mga tanong sa kapakanan ng bansa. Ito ay hindi lamang tungkol sa ekonomiya kundi pati na rin sa seguridad at kaligtasan ng teritoryo ng ating bansa. Influential power. Ang China ang itinuturing na pinakamayaman na bansa sa Asia. Patuloy na umaangat ang lakas nito sa larangan ng ekonomiya. May nominal na GDP na lampas sa $16 trillion at ito ay lalo pang pinapalakas ng isang pinakamalaking populasyon. Ang bansa ay may malaking impluensya sa merkado, produksyon at konsumo. Kilala ito sa matatag na sektor ng export na nagluluwas ng bilyong-bilyong produkto sa buong mundo na nagdudulot ng malaking kita. Matagumpay na naghikayat ng dayuhang pamumuhunan at kalakalan ng China sa pamamagitan ng pagbukas ng kanilang ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pulisiya na nagtataguyod ng pagunlad ng kanilang industriya, maingat na itinayo ng China ang mga pabrika at sektor ng manufacturing. Ngunit ang kanilang yaman ay nagpapakita rin ng malawakang sistemang pangangalaga, lalo na sa mga teritoryong may hidwaan tulad ng West Philippine Sea. Malalaking sasakyang pandagat at infrastruktura ang bumabandera sa tanawin ng mga pinag-aagawang isla na nagpapakita ng panggigipit at impluensya sa mga bansang sumasalungat sa kanila. Ang yamang ito ay nagiging sandata rin nila hindi lamang sa larangan ng ekonomiya, kundi pati na rin sa pagpapakita ng kanilang kapangyarihan, gaya ng kanilang mga hakbang sa mga hidwaang teritoryal. Ayan mga utol. So basically, yun na rin, no?
Yun yung dahilan kung bakit malakas ang loob ng China na angkinan ng West Philippine Sea o hindi lamang ang West Philippine Sea, yung halos kabuuan ng South China Sea dahil sa impluensya, sa ekonomiya at yung military might. Okay? Sa impluensya dahil marami silang kaalyado and marami rin silang mga malakas din ang kanilang koneksyon. So sa ekonomiya, napakatibay ng kanilang ekonomiya dahil bukas ang world trade sa kanila. Okay? Yung tie-up rin natin sa kanila, napakarami natin transaksyon. Itong Pilipinas pa lang, napakarami natin transaksyon sa projects, transaction, investments mula sa China. And pangatlo, yung ekonomiya, yung military might nila. Okay? Yung military power. So yun yung dahilan kung bakit malakas ang loob ng China. Ilan lamang yan sa mga dahilan na angkinin ang West Philippine Sea. At alam naman natin na talagang napakaliit nating bansa at napakahina natin kumpara sa China. Yun din yung number one reason kung bakit napakalakas ng loob nito na buli-bulihin tayo at angkinin ang ating mga teritoryo. Dahil alam nila, wala naman tayong laban at wala tayong palag sa kanila. Di ba sabi nga ng isang Chinese general nila, isang araw lang para kubkubin ang buong Pilipinas. Yun lang yung kailangan nilang, di ba? Pero magkakandaleche-leche pag sinubukan nila kasi marami tayong kaalyadong bansa. So ano masasabi nyo dito mga utol? Maraming salamat sa iyo, Velbes PH, no? Napaka-detalyado nitong iyong ginawa. Anyway, maraming salamat din sa inyo mga utol sa walang sawa niyo pagsuporta. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Kayo mag-iingat palagi. Keep safe. God bless. Huwag niyo kakalimutang magkomento sa comment section kung ano man opinion niyo at inyong mga hinaing. Maraming salamat po. Mag-iingat. Saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat.